Ang pangunahing tauhan ay sumuko sa sports nang siya ay pumasok sa high school. Ang kanyang pangalan ay Yoigoshi Tatsuya, isang mag-aaral sa ikasampung baitang sa Nokin High School. Ayaw niya sa sports, kinasusuklaman niya ang mga coach na palaging sinisigawan siya dahil sa maliliit na pagkakamali. Ayaw niya sa mga sports magazine na sumusunod sa uso ng mga middle school boys, at kinasusuklaman niya ang kanyang mga kasamahan na palaging nagseselos at naninira sa kanya sa likod niya. Kaya ngayon, kinasusuklaman niya ang lahat ng ito. Dumating ang dalawang senior para hanapin si Yoigoshi para sumali sa soccer match, kahit na nakaupo siya sa bench. Ngunit para kay Yoigoshi, ang sports ay walang iba kundi isang pag-aaksaya ng oras ngayon. Kahit na nakiusap, sinipa niya ang bola at mariing sinabing hindi na mangyayari. Ngayon mawala ka. Sa ngayon, ang tanging pinapahalagahan ni Yoigoshi ay ang kanyang livestream channel. Natutuwa siyang makitang tumataas ang bilang ng kanyang subscriber. Pagkatapos, sinimulan niya ang kanyang livestream sa gabi. Gaya ng dati, pabalik-balik siyang nakikipag-chat sa kanyang mga tagahanga. Ngunit sa hindi inaasahan, binanggit ng isa sa kanila na siya ay nire-recruit sa isang club. Nabigla si Yoigoshi, wala siyang ideya kung sino ito, lalo na't palagi siyang nakasuot ng face mask tuwing nagla-livestream. Biglang may nagbukas ng pinto ng kwarto niya. Mabilis na itinago ni Yoigoshi ang kanyang buong setup ng PC. Ang pumapasok ay isang magandang lalaki na parang halos 1.2 metro ang taas at hindi pa nakakagamit ng shampoo sa kanyang buhay. Narinig niyang nagsasalita si Yoigoshi ngunit wala siyang nakikitang iba, natarante siya. Namula si Yoigoshi at sinabing nasa isang tawag siya. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili, Azemichi Soma, isa ring 10th grader. Nandito siya para imbitahan si Yoigoshi na sumali sa kabaddi club. Narinig na ni Yoigoshi ang tungkol sa kabaddi dati. Nagulat siya na ang isang batang ito ay kailangan ng mag-recruit. Tumanggi siya, wala na siya sa sports. Ngunit biglang niyakap ni Soma si Yoigoshi ng mahigpit, iginiit na sumali siya, kahit na isang backup lamang. Niyakap niya ito ng mahigpit kaya hindi makagalaw si Yoigoshi. Kaya pinaluhod siya ni Yoigoshi sa bituka. Gayunpaman, nakikiusap si Soma sa kanya na pumunta na lang para manood ng sesyon ng pagsasanay. Sa pag-aakalang hindi niya may pagpapatuloy ang live streaming kung mananatili si Soma, sa wakas ay sumuko na si Yoigoshi at pumayag na manood. Nakikita niya ito bilang ang pinakamabilis na paraan upang putulin ang relasyon sa matigas na lalaki na ito. Kaya, pumunta siya sa club. Sa palagay niya ay maaaring magandang livestream na material ang kabaddi, dahil ito ay isang katawa-tawang esport. Para kay Soma, gayunpaman, ang kabaddi ay isang team sport na walang anumang kagamitan, ganap na naiiba sa lahat ng iba pa. Ito ay tungkol sa paglalagay ng iyong katawan at hilig sa linya, para sa iyong sarili at para sa iyong mga kasamahan sa koponan. Sa sandaling pumasok si Yoigoshi sa club room, natigilan siya. Parang pro wrestling arena. Dalawang matataas na kaklase, sina Masumi Kyuhei at Date Shinji, ay naroon at agad na nagsimulang inspeksyonin si Yoigoshi. Tingnan mo ang taong ito, walang kalamnan. Marahil ay tumitimbang ng 75 kilo. At ang kanyang gitnang binti ay malamang na 13 centimeters, sabi nila. Naiinis si Yoigoshi, hindi niya sinabing sasali siya, kaya bakit lahat ng ito? Sa sandaling iyon, lumitaw ang vice captain ng club. Si Iura Kei, isang 12th grader, ay humihingi ng paumanhin dahil hindi siya ang personal na bumati kay Yoigoshi. Pakiramdam ni Yoigoshi ay maaaring si Iura lang ang matinong tao sa club. Mabilis niyang sinabi sa kanya na hindi siya sasali at nagmumungkahi na mag-recruit na lang sila ng iba. Ngunit iginiit ni Iura, kailangan nila ang isang tulad ni Yoigoshi. Ang artikulo tungkol sa kanya ay nagsabi na siya ay isang manlalaro ng soccer na hindi kailanman naitumba. Ang koponan ay naghahanap ng isang taong may ganoong antas ng balanse at kasanayan. Tumanggi pa rin si Yoigoshi, na nagsasabing ayaw niyang talikuran ang live streaming. Inamin ni Iura na ang live streaming ay isang malaking pangako. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yoigoshi na nalaman na siya. Ni-record pa siya ni Iura at planong ibahagi ang footage sa buong paaralan. Binigyan siya ni Iura ng isang huling alok, gusto mo bang subukang maglaro ng isang laban lang? Si Yoigoshi ay nag-aatubili na sumang-ayon, natatakot sa kung ano ang maaaring mangyari kapag siya ay tumanggi. Hindi niya inaasahan na magiging ganito katindi ang kabaddi, kailangan pa nilang maglatag ng mga banig sa sahig at gumamit ng digital scoring system. Anong klaseng sport ito? Sa tingin niya, ang kabaddi, gaya ng ipinaliwanag, ay mahalagang anyo ng tag. Dalawang koponan ang nakikipagkumpetensya upang hawakan ang isa't isa sa isang court. Nagboluntaryo si Soma na magpakita ng pag-atake muna.
Kapag lumagpas siya sa linya, dapat siyang patuloy na magsabi ng kabady nang walang tigil sa paghinga. Nagmamadali siyang sumulong para itag ang isang kalaban. Ang kabady ay may offense at defense turns na umiikot. Sa panahon ng opensa, isang manlalaro lamang ang sumulong upang subukang etag ang mga tagapagtanggol, habang ang mga tagapagtanggol ay dapat iwasang mahawakan. Ang field ay nahahati sa kalahati na may 3 linya na nagmamarka ng iba't ibang mga zone. Sa sandaling tumawid ang umaatake sa gitnang linya, magsisimula ang pagsigaw na kabady. Hindi sila maaaring tumigil sa pagsigaw o paghinga. Ang pagtapik ay mahalaga kahit na ito ay nagkagod lamang ng isang kamiseto o isang solong buhok. Kung ang umaatake ay namamahala ng isang tag at ibabalik ito, mabibilang ito bilang isang matagumpay na struggle na makakakuha ng isang puntos. Pagkatapos maka-score ng isang puntos, ang umaatake ay dapat na agad na bumalik sa kanilang home, saka lamang opisyal na binibilang ang puntos. Matagumpay na nakatouch si Soma at mabilis na bumalik. Ngunit hindi ganoon kadali na may 2 upperclassmen na nakaharang sa kanyang daraanan. Kung ang mga tagapagtanggol ay namamahala na sunggaban ang umaatake bago sila bumalik, maaari nilang nakawin ang puntos. Pagkatapos ay turn na ni Yoi Goshi na subukan. Nagboluntaryo si Iura na maging umaatake, na nagpapaliwanag na ang susi ay para sa magkabilang panig na gamitin ang kanilang mga ulo at maghanap ng mga paraan upang maiwasan ang paghuli. Nagsisimula ang laban sa sigaw na kabady. Iniisip ni Yoi Goshi, isa lang itong laro ng tag, bakit kailangan kong mag-isip? Ngunit sa sandaling mahawakan siya, agad siyang natumba. Si Soma ay hindi naging mas mahusay, natapos niya ang kanyang turn ng mabilis. Pagkatapos ay hiniling ni Iura sa dalawa na mag-spar laban sa isa't isa. Nagtatanong si Iura kung bakit biglang nagiba ng direksyon si Yoi Goshi sa kanyang pagliko kanina. Sumagot si Yoi Goshi na halatang halata na siya. Kung pareho silang natag, wala itong kabuluhan. Tinatag ni Soma si Yoi Goshi at tinukso, ang pagpapabaya sa iyong pagbabantay ay nakamamatay. Nagmamaktol si Yoi Goshi, ito talaga ay isang basurang sport para sa mga tanga. Ngunit ang insulto ay talagang nakukuha sa ilalim ng kanyang balat. Nagpasya siyang seryosohin ang laban. Ang natitira sa koponan ay nanunood ng mabuti, at nagsimula silang mapagtanto na si Yoi Goshi ay may talento. Malinaw siyang nakasandal sa playstyle ng isang attacker. Matagumpay niyang natag si Soma. Nang sinubukan ni Soma na gumanti, wala itong silbi. Sa kalaunan, natapos ang laban. Nanunuya si Yoi Goshi, na sinasabing ang kabady ay hindi gaanong matigas pagkatapos ng lahat. Si Soma ay hindi nakahawak sa kanya kahit isang hawak. Tinapos ni Iura ang practice at humingi ng paumanhin sa blackmail kanina. Sinabi niya kay Yoi Goshi na tinanggal na niya ang lahat ng ebidensya. Sa katunayan, pinalakas niya ang channel ni Yoi Goshi ng mahigit 100 subscriber gamit ang kanyang mga online na koneksyon. Casual na binanggit ni Iura na nakatulong siya sa maraming streamer na sumikat at nagpatakbo pa ng mga ad para i-promote ang channel ni Yoi Goshi. Kung sasali ka sa club, maaaring tumalon ng libo-libo ang bilang ng followers mo, nakangiting sabi ni Iura. Pagkatapos, nag-aalok siya ng deal, magkaroon ng rematch kay Soma. Sa pagkakataong ito, naglalaro kami ayon sa mga opisyal na patakaran. Kung matalo ka, sasali ka sa club. Kung manalo ka, ito ang iyong pinili. Tiwala sa kanyang tagumpay, tinanggap ni Yoi Goshi. Magpapatuloy ang laban. Si Yoi Goshi ang umaatake. Kilala bilang streaming king, hindi niya planong palampasin ang kanyang pagkakataon. Ngunit sa halip na isang tag, sinuntok niya si Soma sa mukha at tumakbo pabalik upang makapuntos. Aba, labag sa rules ang pagsuntok. Sigaw ng iba. Ginawaran pa rin ni Soma si Yoi Goshi ng puntos, na sinasabing kasalanan niya ito sa pagiging pabaya. Ngayon ay si Soma na ang umatake. Nagsimulang kalkulahin ni Yoi Goshi ang kanyang mga galaw para maiwasang matag. Nagpasya siyang subukang kontrahin si Soma, na naglalayong manalo na may 2 puntos. Ngunit hindi ginagawang madali ni Soma. Nahuli niya si Yoi Goshi at nakapuntos. Ito ay isang bitag, si Soma ang nagpapain sa kanya. Lumalabas na si Soma ay gumawa ng matinding pisikal na paggawa mula pagkabata, kaya ang kanyang katawan ay mapanlinlang na malakas. Susunod, muling nag-atake si Yoi Goshi. Upang manalo, alam niyang kailangan niyang lumapit ng matapang, ngunit pinapataas nito ang panganib na mahuli. Sa soccer, iniiwasan mong makipag-ugnayan, ngunit sa kabady, kailangan mong harapin ito ng direkta. Hinawakan ni Soma si Yoi Goshi sa ibabang bahagi ng katawan, ngunit nagawa ni Yoi Goshi na umatras ng isang hakbang at nakakuha ng matagumpay na tag, isang struggle.
Ngayon kailangan lang niya ng isang hakbang pabalik para masigurado ang tagumpay. Ngunit masyado siyang kumpiyansa, nahuli ni Soma ang isang paa niya. Desidido si Soma na isali si Yoi Goshi sa club, lalo na't siya ang nagdala sa kanya dito. Si Yoi Goshi ay hinila pababa. Sinusubukan niyang abutin ang linya, ngunit hindi niya magawa. Mariing sinabi ni Soma, mula ngayon, magka-team na tayo. Natalo si Yoi Goshi kay Soma. Isa-isang nagpakilala muli ang mga miyembro ng koponan, sa pagkakataong ito ay formal na sa harap ni Yoi Goshi. Wala siyang pagpipilian kundi ito pa rin ang kanyang pangako, at sumali sa kabaddi club. Ang club captain ay inaasahang lalabas na sa ospital sa susunod na buwan. Sinabi ni Iura sa iba ang tungkol sa interesting rookie, nakaka-recruit lang nila. Kinabukasan, nalaman ng coach ng soccer club, si Takenaka, ang tungkol sa talento ni Yoi Goshi at lumapit siya upang kunin siya. Ngunit magalang na tumanggi si Yoi Goshi, sinabing sumali na siya sa ibang club. Sa sandaling makapasok siyang muli sa kabaddi club, sinalubong siya ng isang hampas sa banig. Magsisimula na ang pagsasanay. Walang maisip si Yoi Goshi. Anong klaseng depensa ito kung saan magkahawak kamay ang mga lalaki? Ang hakbang na ito ay tinatawag na chain, maikli para sa chain defense. Ginagamit ito upang pigilan ang mga solong umaatake sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang isang pinag-isang pader. Para kay Yoi Goshi, parang katawa-tawa pa rin. Ang mga patakaran ng kabaddi ay simple, ngunit sa sandaling simulan mo ang paglalaro, ito ay mas komplikado. At ngayon sa diskarte sa pagtatanggol ng chain na ito, nagiging mas mahirap ang pagmamarka. Pinili ni Yoi Goshi na atakihin si Masumi. Sa sandaling sisingilin niya, sinira ng trio ang formation at hinawakan siya ni Iura. Sinubukan ni Yoi Goshi na umatras ngunit dalawa pang tagapagtanggol ang lumapit, wala nang makakatakas. Sunod ay si Soma. Nagtagumpay siya sa pag-struggle kay Masumi, iniiwasan si Iura, at matagumpay na nakabalik upang makapuntos. Dahil nagtag siya ng 2 tao, nakakuha siya ng 2 puntos. Samantala, pumunta ang coach ng soccer sa punong guro ng paaralan upang subukang kunin si Yoi Goshi. Papasok na sila sa club room, ngunit ang tanging naririnig nila mula sa loob ay sumisigaw, "Bitawan mo ako, hindi mo ako makukuha, tumigil ka." Sa pag-aakalang may kakaibang fencing match o wrestling na nagaganap, nag-alinlangan ang coach at sinabing, baka bumalik na lang tayo sa ibang pagkakataon. Sa pahinga, wala pa ring punto si Yoi Goshi. Nagsimula siyang magmuni-muni sa kanyang oras sa paglalaro ng soccer at nagpa siya na subukang gumamit ng mga pagkukunwari at peking out upang linlangin ang kanyang mga kalaban, marahil ang mga kasanayang iyon ay maaaring ilapat dito. Maingat niyang sinuri ang bawat tagapagtanggol, si Masumi ay may mahabang abot. Si Date ay hindi kapanipaniwalang malakas, salamat sa kanyang muscular build. Nagagawa ni Iura na mahulaan ang mga paggalaw ng maaga. Nagsimulang bumuo ng diskarte si Yoi Goshi para masira ang chain defense. Ipinagpatuloy ang pagsasanay, at nanatiling maingat si Iura, sa paghihinalang may pinaplano si Yoi Goshi. Kumpiyansa na ipinahayag ni Yoi Goshi na ipapatikim niya sa kanilang tatlo ang kanyang hat-trick. Naisip ni Iura na ang pag-score ng 3 puntos sa isang pagkakataon ay napakahirap at delikado, malamang ay pinupukaw lang sila ni Yoi Goshi. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ang laban. Sinimulan ni Yoi Goshi ang kanyang pag-atake, napagtanto na nakita na ni Iura ang kanyang panlilinlang. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan niya at ni Soma ay ang paraan ng pagsigaw nila ng kabaddi. Napagtanto ni Yoi Goshi na sa halip na sumigaw ng malakas, ang pagpapanatili ng isang matatag na volume ay napakahalaga upang maiwasang mabasa. Kung ang ritmo ay matatag, nagiging mas mahirap hulaan ang kanyang mga galaw. Naglagay siya ng bitag at nagkunwaring pinupuntirya si Iura, ngunit nakahanda si Iura, naglatag pa nga ng double-layered na bitag. Ngunit si Yoi Goshi ay biglang nagpumiglas dito, ginamit niya ang kanyang paa upang itag ang paa ni Date, na inihayag na si Date ang kanyang target noon pa man. Isa itong triple-layered hat-trick. Ngunit nang siya ay tumalikod upang tumakbo pabalik, ang kanyang mga sintas ng sapatos ay natanggal, at siya ay natapilok at natumba. Sinubukan niyang gumapang sa linya para maka-score. Malinaw na nanloloko, ngumiti si Iura, "Wala akong nakita, buddy." Kinumpirma ni Soma, na kumikilos bilang referee, na nakabalik si Yoi Goshi sa oras. Tinanggap ni Iura ang pagkatalo at nagmungkahi pa silang lahat na bumili ng bagong sapatos para kay Yoi Goshi bukas. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, binalak ni Yoi Goshi na pumuntang mag-isa, ngunit hinihintay na siya ng buong pangkat. Nag-impake pa sila ng isang bag para sa kanya, lahat sa pangalan ng team bonding, bagamat nakita ni Yoi Goshi na medyo pilay ito. Pumunta sila sa isang sports store.
Sinabihan si Yoi Goshi na maaari siyang pumili ng anumang sapatos na gusto niya, covered ito ng budget ng club. Habang namimili, tinalakay ng team ang kanilang club captain, at pagkatapos ay nakipag-usap sa heart-to-heart. Hindi nila naintindihan kung bakit huminto si Yoi Goshi sa soccer pagkatapos makapasok sa pambansang paligsahan. Naalala ni Yoi Goshi kung paano hindi kailanman nakipagtulungan ang kanyang mga kasamahan sa koponan, lagi siyang tumatakbong mag-isa. Simple lang ang sinabi niya, sa simula pa lang ay ayaw ko na sa sports. Noong una ay pumili siya ng isang pares ng pulang sapatos, ngunit nang sabihin ni Soma, "Oy, katulad ng sa akin," agad itong ibinalik ni Yoi Goshi at pumili ng puting pares sa halip. Sa kanilang paglabas, nakasalubong nila ang dalawang miyembro ng basketball team ng paaralan. Nang makita si Yoi Goshi na may hawak na sapatos, bumulong sila sa isa't isa, kaya totoo ang mga chismis, ang soccer genius ay sumali sa isang kakaibang club. Sa tingin ko ay ang kabady. Ayaw silang kausapin ni Yoi Goshi, ngunit patuloy siyang tinutuya ng dalawa na may mga ngiti sa labi. Noon siya lumingon kay Soma at sinabing, "Tayo na para ayusin ito." Nakakita sila ng grip strength machine. Hinamon ni Yoi Goshi si Soma na subukan ito. Isang beses humila si Soma at umiskor ng nakakabaliw na 214 na kilo. Naiwang tulala ang dalawang basketball guys. Lumingon si Soma kay Yoi Goshi at sinabing, "Halika, subukan mo." Ang paglalaro mag-isa ay nagmumukha kang tanga. Sinubukan ito ni Yoi Goshi. Samantala, isinantabi ni Iura ang dalawang basketball guys para sa isang pribadong pag-uusap. Sa pagbabalik, tinanong ni Yoi Goshi kung ano ang sinabi ni Iura sa kanila, dahil ang dalawa ay biglang naging maayos. Ngumiti lang si Iura at sinabing, "Nagkaroon lang kami ng konting heart-to-heart. Kasalukuyang mayroon lamang 5 miyembro ang team, kailangan nila ng 7 para maging kwalipikado, kaya kailangan pa rin ang recruitment." Habang nakikipag-usap, napagtanto ni Yoi Goshi ang isang bagay na nakakagulat, may kasintahan si Soma. Natigilan, hiniling niyang makita ang isang larawan. Sa pagkakita nito ay lalo siyang natulala. Ang kalbo at pandak na dummy na ito ay may kasintahang ganito kaganda. What the hell? Pagkatapos ng mahabang araw ng mga laban, parehong na-wipe out sina Yoi Goshi at Soma. Tinanong sila ni Iura kung alam nila kung bakit sila natalo. Sinabi ni Soma na ito ay mahinang depensa ni Yoi Goshi. Sinabi ni Yoi Goshi na ito ay dahil nakaharang si Soma. Hinalo ni Iura ang pot, pinasigla ang kanilang pagkadismaya. Sumenyas pa siya kay Masumi at Date para lalo silang guluhin. Parehong inamin ni na Yoi Goshi at Soma na medyo mabigat na suntok ang tawag sa kanila kaysa sa mga panakot. Napagtanto ni Yoi Goshi na marahil ito ay dahil sa kanilang kahilahilakbot na koordinasyon. Dahil natalo sila, kailangan nilang manatili at linisin ang club room. Bumulong si Yoi Goshi na ang hindi pag-atake ay ayos lang, ngunit ang paggulo sa depensa ay nagbibigay daan sa kaaway na makapuntos, na mas masahol pa. Kailangan nilang humanap ng paraan para mas maunawaan ang mga galaw ng isa't isa. Iminungkahi ni Soma ang isang diskarte, makipag-usap sa pamamagitan ng paggalaw ng katawan. Pumayag si Yoi Goshi na subukan ito. Kinabukasan, nagpatuloy ang pagsasanay, ngunit patuloy pa rin ang pagbabanggaan ng dalawa. Nanatili ang agwat ng iskor sa 10 puntos. Gayunpaman, napansin ni Date at Masumi na nagsisimula ng mag-signal ang dalawa. Pagkatapos ng ilang paglilinis, kinuha din ni Iura ang mga signal. Inihayag ni Soma na magkasama silang nakaisip. Naisip ni Iura na ito ay medyo disente, mas mahusay kaysa noong nagsimula sila. Nakagawa sila ng 3 hand signal, lumipat pa kaliwa, lumipat sa kanan, pumunta para sa pagtanggal. Sinabi ni Soma na natanto niya kamakailan ang pinakamagandang katangian ni Yoi Goshi, ang kanyang pagiging natatangi. Wala siyang pakialam kung sino ang kalaban. Basta face off, ibibigay niya ang lahat. Si Yoi Goshi ay naghihintay kay Soma sa istasyon ng tren. Masikip. Ito rin ang daan patungo sa isang sikat na rice bowl restaurant. Nakita nilang dalawa ito bilang isang perpektong paraan para sanayin ang pag-iwas sa mga tao. Ang hamon, huwag hawakan ang sinuman. Kumilos sa bilis ng kidlat, dahil mabilis mabenta ang kalahating presyo ng mga rice bowl. Pagkatapos ay nagsimula silang lumipat sa karamihan, na iniisip na ito ay isang tunay na laban sa kabady. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtagumpay sila ng hindi nakabunggo sa isang tao, hindi kapani-paniwalang kontrol. Sa susunod na pagsasanay, pareho silang na-fired up para sa isang rematch laban sa kanilang dalawang upperclassmen, sina Masumi at Date. Magtatanggol muna sina Yoi Goshi at Soma. Ang kanilang plano, ang isang tao ay umaakit sa umaatake, ang isa naman ay humaharang sa kanilang pag-urong.
Unang umatake si Masumi. Nag-react agad si Yoigoshi. Sinipa ni Masumi, nakailag si Soma sa tamang oras. Nagkasabay na ngayon ang kanilang instincts. Sinubukan ni Masumi na i-corner sila, pinalabas ang kanyang buong estilo ng opensiba. Ngunit nagawa ni na Yoigoshi at Soma na dumipensa at umiwas, matagumpay na round ng depensa. Ngayon oras na nila para sa pag-atake. Isinagawa ni Date at Masumi ang kanilang klasikong koordinasyon sa pagtatanggol ng kadena. Habang nakikipag-usap sa kalagitnaan ng laban, biglang napagtanto ni Yoigoshi, naputol ang kadena. Sina Masumi at Date ay parehong sinunggaban siya, kailangan niyang tanggapin ang puntos. Score, bumaba ng isa. Susunod, si Date naman ang umatake. Bagamat hindi siya mabilis, ang kanyang malupit na lakas ay nangangahulugan na maaari niyang kaladkarin silang dalawa kung mahawakan niya. Nagpasya silang ibaba muna siya. Ngunit agad na hinawakan ni Date ang kanilang mga ulo at madaling umiskor ng 2 puntos. Pagkatapos ay nagawa ni Yoigoshi na makipag-struggle at makatakas mula kay Masumi, nakakuha ng kaunting ground, ngunit ang momentum ng laban ay laban pa rin sa kanila. Wala sila sa sync, hindi nagawang sundin ang kanilang mga nakaraang diskarte. Ito ang pinakaayaw ni Yoigoshi, kawalan ng koordinasyon. Ipinaalala nito sa kanya ang kanyang nakaraan sa soccer, walang pumase sa kanya, at nang tumawag siya para sa bola, walang nagmamalasakit. Lumaki ang galit niya sa teamwork dahil dito. Para bang pinatutunayan ang kanyang punto, nabangga niya si Soma. Pareho silang pinaglaban ng kalaban. Sumunod na umatake si Soma, at sinabing, hindi tulad mo, hindi ako robot. Sinabihan siya ni Iura na kumalma. Ang iyong kahinaan ay sinusubukang hawakan ang lahat ng mag-isa. Panoorin ang iyong mga kasamahan sa koponan at kung paano sila umaatake. Natamaan si Masumi. Pagkatapos ay umiskor si Soma ng 2 puntos. Si Iura, nakuha mo na ba, bata? Si Masumi, gayunpaman, ay nagsimulang mapansin ang sistema ng signal na ginagamit ni na Yoigoshi at Soma, odd-even na mga numero at digit para sa pagpoposisyon. Naglunsad sila ng isa pang pag-atake at tumugon sa signal ni Yoigoshi, hulaan ang tama mula sa isang number cue na 4. Ngunit lumipat si Yoigoshi sa kabaligtaran na paraan. Ito ay isang pang-aakit. Napagkasundoan nila kanina na magtakda ng mga pekeng signal na sinusundan ng mga tunay. Fake real, real fake, fake fake real real. Naisip ni Yoigoshi, kung mahawakan ko lang ang binti na iyon, at umalalay si Soma, gagana ito. Sa kanya napagtanto, nakalimutan niyang mag-signal. Gayunpaman, sa anumang paraan, inaasahan ito ni Soma at naghatid ng isang hakbang sa pagtanggal. Matagumpay silang nakakuha ng 1 puntos. Ngumiti si Soma at inulit, sabi sa iyo, hindi ako robot. Hindi ko kailangan ng utos. Nanunood ako, nag-iisip, at kumikilos. Sumama ka sa akin. Gumawa tayo ng isang kahangahangang bagay. Nakaramdam si Yoigoshi ng matinding euphoria, isang pakiramdam ng koneksyon kay Soma. Naramdaman din ito ni Masumi at Date, alam nilang may nagbago. Si Yoigoshi ay nakipag-struggle, nakatakas, at nakabalik ng ligtas, na umiskor ng 2 puntos. Ngayon ang agwat ay bumaba sa 3 puntos lamang. Nagsimulang magalit si Masumi. Inihambing niya ang kabady sa maraming iba pang mga sports, ito ay isang laro ng pangkat na walang kamay na nagmula sa pangangaso. Noong sinaunang panahon, walang armas ang mga mangangaso. Ito ay isang sport na sumasalamin sa hilaw na likas na ugali ng tao. Naglapat ng matinding pressure si Masumi. Naramdaman ni Yoigoshi ang kanyang sarili na nawalan ng lakas. Ngunit hinila siya ni Soma sa tamang oras at pinaalalahanan siya ng sarili niyang mga salita. Muling tumutok si Yoigoshi. Muli silang nagsabay-sabay. Nag-strategize si Masumi na sirain ang kanilang formation, habang si Yoigoshi ay nagpasalamat sa kanyang upperclassmen sa hindi pagtakbo. Magkasama, pinagsama nila ni Soma ang kanilang chain defense. Tumalon si Masumi, natag silang dalawa, at nakabalik. Sinubukan nilang pigilan siya sa lahat ng mayroon sila, ngunit nabigo sila. Tumaas na naman ang score gap. Ngayon ay si Yoigoshi naman ang umatake. Sinabi niya kay Soma na magpahinga at maghanda upang ipagtanggol ang huling round. Nakaramdam siya ng kagalakan, matagal na niyang panahon mula noong itinulak niya ang sarili niya hanggang dito. Parang nagliliyab ang lahat sa paligid nila. Hindi nagtagal, natapos ang laban. Panghuling puntos, 22 hanggang 18. Natalo sina Yoigoshi at Soma. Inabot ni Iura kay Yoigoshi ang isang jacket at nagtanong, ang saya ng kabady, hindi ba? Ngunit si Yoigoshi, bigo, ay tumugon na ang pagkatalo ay napakasakit. Palagi siyang kulang ng isang hakbang,
ngunit nanumpa siyang malalampasan niya ang hakbang na iyon sa susunod na pagkakataon. Muli siyang tinanggap ng buong koponan, "Welcome to the Endless Plains." Oops, welcome sa Kabaddi Club. Kinabukasan sa klase, nagtanong ang dalawang kaklase kung sumali si Yoi Goshi sa Kabaddi Club. Inamin niya na mas mahirap ito kaysa sa inaasahan niya. Tinanong nila, gaano karaming mga manlalaro ang mayroon sa isang koponan ng kabaddi. Natigilan si Yoi Goshi, wala siyang ideya. Tinanong niya si Soma, ngunit hindi rin sigurado si Soma. Bago lang din ako, hindi ko pa kabisado lahat ng rules. Si Soma ay hindi pa naglaro ng anumang esport dati, sa kanyang bayan, lahat ito ay pangingisda at pag-akyat sa bundok. Ang kabaddi ang kanyang unang tunay na esport. Kaya pumunta si Yoi Goshi sa club room para tanungin ng diretso si Iura. Ipinaliwanag ni Iura, ang karaniwang laban ng kabaddi ay 7 laban 7, ngunit sa kasalukuyan ay mayroon lamang silang 5 miyembro. Gayunpaman, maaari silang tumakbo ng 5 laban sa 5 laban ng maayos. Sa kabaddi, ang bilang ng mga manlalaro sa field ay nagbabago tulad ng handball. Umaatake man o dumedepensa, kung mawalan ng puntos ang isang manlalaro, aalisin sila sa field. Ngunit kung ang isang kasamahan sa koponan ay nakapuntos, ang manlalaro ay maaaring bumalik. Sinabi ni Iura kay Yoi Goshi, "Mag-focus ka lang sa sarili mo, ipaubaya mo sa akin ang lahat." Natapos ang practice ng araw na iyon. Tumawag si Yoi Goshi kay Date. Gusto niyang makita ang kanyang health check records. Sure enough, kumpara kay Date, kulang siya sa bawat kategorya. Napagtanto niya na magiging dihado ito sa mga laban, kaya hiniling niya kay Date na turuan siya kung paano bumuo ng kalamnan. Inimbitahan siya ni Date sa kanyang silid, na puno ng mga kagamitan sa baseball. Ang kanyang pamilya ay naglaro ng baseball sa loob ng 3 henerasyon, at iyan ay kung paano niya binuo ang kanyang katawan. Sinabi sa kanya ni Date, kailangan mong sanayin ang iyong mga kalamnan, ngunit huwag lumampas sa iyong mga limitasyon. Ipinaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin nito sa mga praktikal na termino. Nang makauwi si Yoi Goshi, napagtanto niyang 5 kilo ng margin na lamang ang natitira sa kanya, kaya hindi niya kayang mag-aksaya ng pagsisikap sa hindi mahusay na pagsasanay. Ang kanyang ina ay patuloy na nagte-text, sinusuri siya, binibigyan siya ng payong ina. Kinabukasan sa pagsasanay, si Iura ay nasa opensa. Patuloy niyang ginagabayan ang kanyang mga juniors, at naglunsad ng ilang pag-atake, ngunit naiwasan silang lahat ni Yoi Goshi. Medyo natigilan ang lahat, akmang babalik na si Iura sa gitnang linya, pinigilan siya ni Yoi Goshi. Sabi niya, sa ngayon, ikaw lang talaga ang pwede kong ibagsak dito. Gusto kong maramdaman kung ano yun. Ngunit naisip ni Iura na nawawala ang punto ni Yoi Goshi. Ang gusto niya ay maintindihan ni Yoi Goshi ang kanyang kasalukuyang lakas. Nang tanungin kung paano siya nakaiwas ng husto, sinabi ni Yoi Goshi, "Pinapanood ko lang ng mabuti ang aking kalaban, at likas na gumanti." Sinabi ni Iura, "Mayroon kang dodge speed na mga mata. Higit sa lahat, may puso ka. Kaya nga tinatawag kitang Nokin's Wild Beast. Gusto kong ikaw ang maging pinakamalakas na attacker. Itigil mo na ang pagpilit sa iyong sarili na mag-isa." Kinaumagahan, habang nagjo-jogging, may nakabangga si Yoi Goshi. Nagsorry din yung lalaki. Nakita ni Yoi Goshi ang isang lalaking payat na may mukha na parang kamatayan. Sinubukan ng lalaki na umalis, ngunit nawalan ng lakas. Binilhan siya ni Yoi Goshi ng inumin. Inamin ng lalaki, "Lagi akong ganito." Pero at least naglaro na siya ng sports noong high school. Narinig niyang may bagong miyembro, kaya natuwa siya. Sinubukang tumakbo ng mas mabilis, ngunit nahihilo. Nagkwentuhan sila ng kaunti hanggang sa nagpakita sina Masumi at Date, parehong nakadisguise. Natarante si Yoi Goshi, anong ginagawa nila? Bigla nilang binati ang payat na lalaki, "Maligayang pagbabalik, Kapitan." Natigilan si Yoi Goshi. Ang taong ito, si Oju Masato, ay isang 3 taon at ang kapitan ng lahat dito. Tuwang-tuwa si Soma nang makita siya. Sinabi niya na siya ay personal na na-recruit ni Ojo. Hindi makapaniwala si Yoi Goshi na ang mukhang mahinang lalaki ang kanilang kapitan. Lumabas ang buong team para ipagdiwang ang kanyang pagbabalik. Nang maglaon, hinamon ni Yoi Goshi si Ojo sa isang arm wrestling match, na interesado sa kung anong uri ng lakas mayroon ang kapitan. Sinabi ni Ojo, "Bueno, ako ang kapitan, kaya sa palagay ko dapat kong ipakita sa iyo ang aking tunay na anyo." Ngunit sa sandaling magsimula ang laban, si Yoi Goshi ay dinurog siya ng walang kahirap-hirap. Walang pagtutol sa lahat, kaya hinayaan nilang subukan ni Soma. Parehong resulta, ganap na nadaig. Ito pala, ang tanging taong makakapantay kay Ojo sa lakas ay si Iura.
Tahimik na nagtanong si Yoigoshi, bakit ikaw ang kapitan? Masyado kang mahina para sa kabady. Inamin ito ni Ojo, oo, hindi ko tinitingnan ang bahagi, pero ako ang pinakamalakas dito. Pumunta silang lahat sa training ground. Nang marinig na mabilis na tumayo si Yoigoshi, at nilalaro ang parehong posisyon, sabik si Ojo na humarap sa kanya. Nagsimulang gumalaw ang demonyo sa loob niya, ngunit kinalma niya ang sarili. Pagkatapos ay nagtanong siya, kung gayon, sino ang gustong humakbang laban sa akin? Ang mga matatandang miyembro ay hindi interesado. Si Yoigoshi at Soma lang ang humakbang. At kaya, nagsimula ang 1 versus 2 na laban. Umatake si Ojo. Hindi nakaamoy si Yoigoshi. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari, ngunit bago pa man siya kumurap, nakapuntos na si Ojo. Naisip ni Yoigoshi na malamang ay dahil nabigo siya sa kanyang pagbabantay, kaya hindi niya ito binilang. Nais niyang subukan muli. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Soma, iyon ang signature move ng kapitan. Ibinahagi niya kung paano sila unang nagkita habang nangingisda sa taglamig. Sa kabila ng napakalamig na lamig, si Ojo ay napakahusay sa pangingisda. Nang tanungin kung paano, ipinaliwanag ni Ojo, ang lahat ng ito ay tungkol sa paglikha ng isang ritmo ng puwang sa iyong paghinga. Kapag napag-aralan mo iyon, walang nabubuhay na nilalang ang makakalaban nito. Gayunpaman, naisip ni Yoigoshi na nahuli lang siya. Ipinagpatuloy nila ang paglalaro ng kabady. Sa pagkakataong ito, nakatuon si Yoigoshi sa lahat ng mayroon siya, napagtanto lamang na hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Out of nowhere, nagpunta si Ojo para sa isang pahalang na hawakan at patuloy na nagsusulong. Sinubukan siyang pigilan ni Soma, ngunit nabigo siya. Ipinalagay ni Yoigoshi na ang espesyal na galaw ni Ojo ay isang pagkukunwari lamang. Inis na sumigaw siya, nasa gitna tayo ng laban ng kabady, hindi naglalaro. Ngunit mahinahong sumagot si Ojo, ang aking espesyal na galaw ay medyo mas wild kaysa sa isang simpleng pagkukunwari. Nagtanong si Yoigoshi, kung matatalo kita, lalakas ba ako? Sinabi ni Ojo, talagang, walang pag-aalinlangan. Nagsimula na ang final round. Si Yoigoshi ay gumalaw na parang baliw upang umiwas, kinopya ang sariling estilo ni Ojo. Nagulat ang lahat, pumasok siya para sa isang tag, ngunit nabigo siya. Walang makapagsasabi kung ano ang nangyari. Noon nagising ang panloob na demonyo sa loob ni Ojo. Halos hindi nakagawa si Yoigoshi ng chain defense sa oras. Si Soma ay nahuli sa isang struggle. Pagkatapos, binago ni Ojo ang mga target, diretso ang pagsingil kay Yoigoshi. Nakuha ni Yoigoshi ang kanyang braso, ngunit sa isang iglap, natumba siya sa lupa. Ano ba kasing nangyari? Hinawakan din ni Soma ang kamay ng kapitan, ngunit hindi makahawak. Maayos na umiskor si Ojo ng 2 puntos mula sa kanilang dalawa. Napansin ni Iura na naging seryoso si Ojo sa mga huling sandali. Samantala, si Ojo ay mukhang natuwa na may sumubok na gayahin siya. Frustrated, tinanong ni Yoigoshi kung paano siya naalis ng ganoon kadali. Ipinaliwanag ni Ojo, iyon ay isang counter. Ito ay tungkol sa timing, kung kailan huminga ng palabas at kung kailan humihinga. Maging tama, at maaari mo rin hilahin ito. Gayunpaman, naramdaman ni Yoigoshi na parang may tinatago si Ojo. Pagkatapos ay sumigaw si Iura, alam mo na mayroon siyang 10 taong karanasan sa kabady, di ba? Nang malaman iyon, mas nakaramdam ng sigla si Yoigoshi. Gusto nilang lahat na siya ang maging pinakamalakas. Nag-aalab ito ng apoy sa kanya. Sinuri ni na Ojo at Iura si Yoigoshi, rate ng panalo sa 1-on-1, 70%, sa 2-on-1, 30%, sa 3-on-1, hindi pa nangyayari. Nakatanggap din ng papuri si Soma, ituloy ang rate na ito, bata. Nag-alok din ng payo sina Masumi at Date. Pareho silang nakatikim ng pagkatalo sa winter tournament. Sa pagkakataong ito, ayaw ni Ojo o ni Iura na matalo, hindi dahil sa nangangako ng bagong talento. Nang gabing iyon, pumunta si Ojo upang makita si Yoigoshi. Nagdala siya ng nilagang karne at patatas. Kinain ito ni Yoigoshi, naisip na hindi ito masama. Pagkatapos ay dinala ni Ojo ang World Tournament. Aniya, ang mga nakakarating sa ganoong kalayuan, ay ang mga seryosong sapat upang habulin ito. Sinasabi ng lahat iyan. Ngunit naisip ni Yoigoshi, sa totoo lang, isang maliit na grupo lamang ng mga henyo ang nakakaabot ng ganito. Kahit na tinawag siyang undefeated, nakapasok lang siya sa top 4. Ibinahagi ni Ojo ang kanyang kwento, kung paano siya minsang naimbitahan na kumatawan sa Asia sa ibang bansa. Ngunit sa kabila ng tiwala, natalo siya ng husto. Palaging may mas mataas na bundok, lalo na sa sports.
Ngayong lumalaki na ang kabady sa Japan, gusto ni Ojo na magsanay ng mas mabuti at manalo kasama ang kanyang koponan. Direkta niyang tinanong si Yoigoshi, "So, gusto mong maging number 1 sa Japan?" Si Yoigoshi ay nag-aapoy pa rin mula sa kanyang kamakailang pagkatalo. Ngunit ngumisi lang si Ojo at sinabing, "Sayang, ako ang magiging lalaking iyon." Pagkatapos ay nagdahilan siya, gabi na. Sa kanyang paglabas, nabangga niya si Iura, na nagsasanay pa sa gabi. Nag-usap ang dalawa habang naglalakad pabalik. Nagpasya silang maghanap ng koponan na hamunin sa isang 5-on-5 friendly match. Pinili ni Ojo ang Sowa High, isa sa nangungunang 4 na binhi sa kanto. Nag-aalala si Iura na hindi nila tatanggapin, ngunit hinila ni Ojo ang ilang mga string at pinayagan silang sumang-ayon. Sa Sowa High, ang koponan ay nagsasanay ng husto. Ang pinakakilalang miyembro ay si Takaya, kaya niyang huminga ng 3 beses na mas mahaba kaysa sa isang normal na tao. Ang pagsasanay kasama ang mahihinang mga kasamahan sa koponan ay naiinip sa kanya. Gusto niyang harapin ang mas malalakas na manlalaro, lalo na ang kapitan ng koponan, si Rokugen. Si Takaya ay dating naging pambansang kampyon sa paglangoy, tulad ni Yoigoshi. Walang nakakaalam kung bakit pinili ng isang tulad niya ang kabady, ngunit tiyak na curious sina Ojo at Iura. Habang nagsasanay si Iura sa lugar ni Yoigoshi, dumating si Ojo para kausapin siya. Mayroon tayong friendly match ngayong weekend. Ang Sowa High ay nagkaroon ng kabady club bago pa man itinatag ang national tournament. Lahat ng miyembro nila ay may malaking potensyal. Bagamat tinanggihan ang club kamakailan, nabuhay muli ito nang sumali si Rokugen. Ang kanilang alas, si Takaya, ay sumali lamang noong nakaraang taon. Tuwang-tuwa siyang sa wakas ay nagsanay kasama ang malalakas na manlalaro. Nagtanong pa nga siya, "So, sa pagitan ko at ni Ojo, sino ang mas malakas?" Si Rokugen ay, "Syempre, si Ojo." Sabik si Takaya na harapin siya at buong tapang na idineklara na makaka-score siya ng 40 puntos sa unang bahagi pa lamang. Sa kabila ng ilang alitan sa kanyang mga kasamahan sa koponan, alam ni Rokugen na ang halimaw na ito ay hindi lamang basta-bastang usapan. Sa panig ni Ojo, gusto niyang tulungan si Yoigoshi na manalo laban sa alas ng Sowa. Pareho silang may naabot, ngunit abnormal ang bilis ng kalaban at matagal ang pagsigaw ng kabady, kaya niyang mapanatili ito hanggang 70 segundo. Kaya, nagpasya si Ojo na turuan si Yoigoshi kung paano mag-rack ng maraming puntos hanggat maaari. Dumating ang araw ng friendly match. Narinig na ng mga manlalaro ng Sowa ang reputasyon ni Yoigoshi. Nang makita ni Ojo si Rokugen, agad na sinimulan ng dalawa ang panunukso at panunuya sa isa't isa, bawat isa ay determinadong pangunahan ang kanilang koponan sa tagumpay. Sa locker room, naghihintay na si Takaya para batiin sila. Naramdaman niya kaagad na ibang level si Yoigoshi kaysa sa iba. Nagustuhan din niya ang kalbo ni Soma sa hindi malamang dahilan. Nang makita niya si Ojo, halatang kinikilig siya. Nangako siyang lilikha ng malaking pangunguna sa unang kalahati, sapat para mapilitan si Ojo sa field. Matapos magpalit ng uniforme ang magkabilang koponan, nagtipon sila sa court para sa pagpapakilala. Ang Sowa ang mauuna sa opensa. Nagsimula ang laban. Ipinakalat ng Nokin ang kanilang chain formation. Si Takaya ang unang raider. Lumapit siya sa kakaiba, hindi pamilyar na postura. Halos agad na nahuli si Soma sa isang struggle. Sunod niyang sinundan si Yoigoshi, ngunit sakto namang umiwas si Yoigoshi. Pagkatapos ay tumalon si Masumi mula sa likuran, ngunit madaling hinawakan ni Takaya ang kanyang ulo. Sinubukan ng buong koponan ng Nokin na pigilan si Takaya na makabalik ng ligtas. Sinubukan muli ni Masumi na pigilan siya, ngunit nabigo siya. Parehong siya at si Soma ay pinilit na umalis sa field. Si Takaya ay umiskor ng 2 puntos. Ngayon ay si Yoigoshi na. Desidido siyang umiskor ng 2 puntos at ibalik ang kanyang mga kasamahan. Si Yoigoshi ay naglunsad ng isang mabangis na pag-atake, paulit-ulit na humahampas. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang espesyal na galaw, isang 360-degree na umiikot na sipa. Matagumpay niyang nailagay ang 3 tagapagtanggol sa struggle. Sa linya ng hamon, tumawag siya ng may kumpiyansa, "Kukuha lang ako ng 3 puntos, salamat." Inamin ni Iura na hindi na nambobola si Yoigoshi. Isang hat-trick, 3 puntos, ay naging realidad. Nakikita ng mga manunood sa paligid na ang Nokin ay hindi biro. Nagpatuloy ang laban. Bumalik si Takaya sa field. Pumasok si Yoigoshi para harangan siya, handang humarap. Ngunit tumalon si Takaya at inilagay si Yoigoshi sa struggle. Hindi siya umatras, sa halip, tumakbo siya ng mas malalim sa gilid ng Nokin, tumawid sa panloob na linya para sa isa pang puntos, pagkatapos ay tumalikod.
Dalawang tagapagtanggol ng Nokin ang nahuli. Pagkatapos ay dumating ang hindi inaasahang twist, tumalon si Takaya sa labas ng mga hangganan ngunit nagawang hawakan ang panloob na linya bago lumapag. Naka-score siya ng kabuuang 4 na puntos sa isang pagsalakay. Ipinagpatuloy ni Takaya ang trash talking, sinabing nasusuka siya sa pagdinig ng mga natalo na nagreklamo at napupuot din sa mga cheer. Kinutya niya ang mga nagdiwang ng 3 puntos lamang, na tinatawag itong kaawa-awa. Kasama niyan, kusa siyang umalis sa field. Tanging sina Date at Soma ang naiwan sa panig ng Nokin. Si Date ay sumunod sa pag-atake. Naririnig ni Takaya ang kanyang mga yabag at napansin ang kakulangan ng bilis. Pagkahawak pa lang niya kay Takaya ay agad siyang napasubsob sa lupa. Tumulong si Rokugen. Madaling naalis si Date, at umiskor ang Sowa ng 1 pang puntos. Nagulat si Iura, hindi niya akalain na ang pinakamalakas nilang player na si Date ay mabilis na ibinaba. Malinaw na nais ni Rokugen na gumamit ng psikolohikal na pakikidigma upang masira ang moral ng Nokin. Nagbigay siya ng halo-halong suntok at papuri, pinupuri ang matitigas na kalamnan ni Date ngunit sinasabing hindi pa rin sila bagay para sa kabady. Si Soma ang huling naiwan. Pinayuhan siyang manatiling kalmado at patuloy na maglaro. Kung ang buong koponan ay naalis, ito ay magiging isang lona. Nangangahulugan iyon na ang kalaban ay makakakuha ng 2 dagdag na puntos kahit na bumalik sa field ang mga manlalaro ng Nokin. Naglunsad ng panibagong pag-atake si Takaya. Si Soma ay walang kumpiyansa noong una, ngunit naisip niyang kaharap niya si Yoigoshi. Nakatulong iyon para maibalik niya ang atensyon. Ang sitwasyong ito ay inihambing sa sining ng pagguhit ng espada, ang magkabilang panig ay nakahanda para sa isang solong, mapagpasyang strike. Si Soma ay nagsanay ng husto upang humarang mula sa isang mababang kinatatayuan, kaya't nahuli niya ang pag-headbutt sa tuhod ni Iura habang nagsasanay. Nahuli siya sa isang struggle, ngunit nagawa niyang hawakan ang bukong-bukong ni Takaya. Ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang bigat, ginamit siya ni Takaya bilang pambuelo. Sa momentum na iyon, inilunsad niya ang kanyang sarili pabalik sa kanyang home zone. Inangkin niya ang 2 low na points mula sa Nokin, at sa kanyang naunang score, lumaki ang lead sa 7 puntos. Maging si Ojo ay umamin, tulad ng inaasahan sa nangungunang manlalaro. Sinadya niyang durugan ang ating mga lakas. Ang agwat sa pagitan ng mga koponan ay patuloy na lumalawak, at kung ang mga bagay ay mananatiling ganito, ito ay magiging tunay na masama. Patuloy na umaatake si Yoigoshi, tina-target pa rin si Takaya. Sakto namang umiwas si Takaya, at ang pormasyon ng Sowa ay nakapalibot na kay Yoigoshi. Siya ay umatras sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanyang bilis, paglalagay ng 2 tagapagtanggol sa struggle. Tinawid niya ang linya ng pagmamarka upang makakuha ng 2 puntos, ngunit agad siyang pinilit ni Takaya bilang kapalit. Sa kanyang pagbabalik sa court, ang kalaban ay naglunsad ng isang mabilis na ganting atake. Ang pormasyon ng Nokin ay hindi na-reset sa oras, at natalo sila ng 3 pang puntos. Sina Yoigoshi, Iura, at Date ay pinaalis lahat sa field. Ang ganitong uri ng mabilis na pag-atake ay may mga kalamangan at kahinaan, kapag natuklasan, ito ay medyo madaling masira. Nang muling nanumbalik ang momentum ng koponan, muling sumugod si Takaya. Lahat ng 3 umaatake ay agresibong umalis. Maingat na kinakalkula ni Takaya ang lahat. Hindi naka-score si Masumi at kinailangan niyang umatras. Hinimok siya ni Iura at si Soma na ipagtanggol ang lahat ng mayroon sila. Sa pagkakataong ito, hindi si Takaya ang umatake, si Rokugen. Sina Rokugen at Soma ay nagsagupaan, ang isa ay umaatake, ang isa ay umiiwas, nagpalitan ng mga hampas. Muling hinawakan ni Soma ang binti ni Rokugen, ibinaon ang mukha nito sa kanyang tuhod, ngunit hindi sumuko si Rokugen. Sumugod si Masumi para tumulong. Nakita ni Rokugen ang pagkahuli bilang isang kahihiyan at nagtulak ng husto upang bumalik sa kanyang court, matagumpay na nakakuha ng 2 puntos. At dahil naranasan muli ng Nokin ang isang lona, nakakuha ang Sowa ng karagdagang 2 puntos. Umakyat ang score sa 22, na may 15 point gap. Ang Nokin ay nakaranas na ng 2 pagkatalo sa lona. Parang lumulubog ang buong team sa ilalim ng tubig. Tumulo ang dugo mula sa noon ni Soma. Humiling si Ojo ng kapalit, dahil ang pagkakasugat ay kasing sakit ng pagkatalo. Tinanggap ni Soma at umalis sa field. Nang makitang pumasok si Ojo, sinabi ni Rokugen sa kanyang koponan, huwag alisin ang iyong mga mata sa kanya kahit 1 segundo. Bago pa man siya matapos magsalita, nakipagpunyagi na si Ojo sa lahat ng 4 na tagapagtanggol. Nakatayo ang lahat doon na nalaglag ang mga panga. Agad na nakakuha ang Nokin ng 4 na puntos.
Pinaalalahanan ni Ojo ang referee na nalampasan din niya ang linya ng bonus, kaya dapat ay kabuoang 5 puntos. Nagulat ang lahat, ito ang unang pagkakataon na naalis si Takaya sa field. Nanawagan si Ojo sa kanyang koponan na tumuon sa depensa, na hinihimok silang alisin si Rokugen nang magkasama at maka-score ng low na bilang kapalit. Hinikayat ni Yoigoshi si Rokugen sa isang sulok. Napansin niyang gumagalaw si Rokugen tulad ng kanilang kapitan. Matagumpay niyang naiwasan ang kanyang atake. Pagkatapos ay nagsara si Ojo, at napagtanto na nagbago si Rokugen. Hindi na siya isang power player. Inihayag ni Ojo ang kanyang plano na ipain ang 4 na manlalaro kay Rokugen, ngunit nagpasya si Rokugen na umatras at hindi na umatake. Gayunpaman, dahil nalampasan niya ang linya ng bonus, nakakuha siya ng 1 puntos. Ngunit dahil hindi siya naka-score ng anumang mga touch, walang mga kasamahan sa koponan ang babalik sa field. Bumalik si Rokugen na may isang layunin, na ayusin ito ng isa-isa kay Ojo. Sa nakalipas na 3 taon, ang pinakamalaking layunin niya ay mahuli at talunin si Ojo. Siya ang magiging mangangaso, at si Ojo, ang mabangis na hayop. At kaya, nagsimula ang showdown. Sinabi ni Iura na ang dalawang ito ay kilala bilang ang pinakamalakas na umaatake at tagapagtanggol, ito ay isang labanan na dapat tandaan. Pareho silang na-curious kung paano nagbago ang isa. 5 taon na ang nakalilipas, natalo si Rokugen kay Ojo. Sinabi sa kanya ni Ojo noon, masyado kang nakatutok sa kapangyarihan. Gumalaw lang ng natural at may katatagan, magbibigay sa iyo ng matibay na pundasyon. Kahit na mapait sa pagkawala, lubos na hinangaan ni Rokugen si Ojo. Iniwasan ni Ojo ang paghawak sa binti ni Rokugen. Wala pa sa kanila ang nakakuha ng malinis na tama, ito ay isang tunay na sagupaan ng mga kapitan. Hindi naintindihan ni Rokugen kung bakit dumudugo si Ojo, hanggang sa napagtanto niya, sinasadya bang sinaktan ni Ojo ang kanyang sarili. Pagkatapos ay matagumpay siyang na-struggle ni Ojo. Sinubukan siyang pigilan ni Rokugen, ngunit umikot si Ojo gamit ang kanyang paa at tumakbo pabalik sa kanyang court, na umiskor ng puntos. Si Rokugen ay wala pa ring karanasan. Malinaw na ngayon ang pagkakaiba nila, ito ang pagmamahal nila sa kabady. Ang kasalukuyang score ay 22 hanggang 15. Muling naggrupo ang magkabilang club. Desidido si Takaya na kaladkarin si Ojo pababa. Si Yoigoshi ay nag-aapoy sa pagkabigo. Natapos ang unang bahagi. Sa kabila ng pagiging nasa likod, ang Nokin ay nagsuot ng mga mapagmataas na ekspresyon, na kinukutya ang sowa ng may kumpiyansa. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagpatuloy ang ikalawang bahagi. Agad na naglunsad ng pag-atake si Takaya, na unang tina-target si Ojo. Habang sinusubukan niyang humakbang pasulong, naunang kumilos si Ojo. Nang makita iyon, inilipat ni Takaya ang kanyang target kay Masumi at Yoigoshi. Napagtanto niya, kung sinubukan niyang sunggaban si Ojo, napahampas sana siya sa lupa. Kaya pinili niyang umatras at kumuha ng 2 ligtas na puntos. Agad na nag-counter-attack si Ojo. Si Takaya ay makitid na umiwas sa oras. Nabigo si Ojo na ibagsak siya, ngunit naglalayon pa rin na makakuha ng 1 puntos. Pinalibutan ng mga kalaban ang rutang pagtakas niya. Binalak ni Takaya na putulin ang panlabas na landas, ngunit nasira ni Ojo ang chain formation. Dahil sa napapanahong sigaw ng kanyang mga kasamahan, halos hindi nakaiwas si Takaya na mahawakan. 3 puntos ang idinagdag para sa Nokin High. Bumalik sina Masumi at Yoigoshi sa court, talagang isang nakakatakot na tanawin. Pagkatapos, nagpatuloy ang laban. Si Takaya ay nanatiling umaatake para sa sowa, gamit ang isang pekeng kamay, pagkatapos ay umaatake gamit ang kanyang paa. Nagpumiglas siya laban kay Ojo, nang biglang lumitaw si Yoigoshi at hinawakan ang binti ni Takaya. Naisip ni Takaya, kung ito ang kasukdulan, huwag istorbohin ang iba. Mula sa sandaling iyon, ang laban ay naging kompetisyon sa pagitan ng mga umaatake, ang magkabilang panig ay nagtatarget sa mga pangunahing manlalaro ng isa't isa. Unti-unting nagpantay ang score. Alam ni Rokugen na ang lahat ay bahagi ng plano ni Ojo, kaya humingi siya sa referee ng 30 segundong timeout upang talakayin ang diskarte. Pagod na si Ojo. Hinimok ni Rokugen ang kanyang koponan na palakasin ang kanilang depensa. Ipinagbawal ni Iura si Ojo sa pag-atake, dahil ang mga kalaban ay nasasanay na sa kanyang mga galaw, at ang kanyang stamina ay nauubos. Sa katunayan, ang isang pangunahing manlalaro ay dapat lumaban hanggang sa wakas, ngunit hindi sa halaga ng pagsira sa kanilang sariling katawan. Matigas ang ulo ni Ojo na ipagpatuloy. Pinaalalahanan siya ni Iura, kung masira ang iyong mga binti, ano ang mangyayari sa tournament? Ano ang magiging layunin natin? Iyon ang pinakamalaking takot ni Iura.
Humingi ng tawad si Ojo at sinabing naiintindihan niya. Pinlano niyang itulak palabas si Takaya sa susunod na round, buong tiwala kay Yoigoshi. Natapos ang timeout, at nagpatuloy ang laban. Sa pagkakataong ito, umatake si Yoigoshi. Pakiramdam niya ay nagliliyab siya, determinadong itulak si Takaya palabas ng court. Mabangis siyang umatake at lumipat ng malalim sa court ng kalaban. Sumenya si Takaya na lumapit ang mga kasamahan niya. Umikot si Yoigoshi, handang humampas, isang struggle ang naganap. Ngunit ginamit ng Sowa ang kanilang chain formation. Si Yoigoshi ay nakulong na parang sandwich. Pumasok si Rokugen. Itinulak ni Yoigoshi ang kamay ng kalaban pataas, desididong matagumpay na umatras. Hinabol at sinunggaban siya ni Takaya. Sa kabila ng maraming kabiguan, mayroon pa rin siyang nag-aalab na pagnanasa. Sinubukan ni Yoigoshi na ihok ang kanyang braso para hawakan ang linya ng pagmamarka, ang parehong taktika na ginamit ni Takaya kanina sa laban. Nagtagumpay ang planong itulak palabas si Takaya. 2 points na lang ang gap. Mapait na umalis ng court si Takaya. 52 segundo na lang ang natitira. Sumunod na umatake ang Sowa. Ang dalawang koponan ay maingat na nagplano ng kanilang mga huling segundo. Tinarget ni Rokugen si Ojo, kinakalkula ang kanyang mga susunod na galaw. Ang kanyang mga kalamnan ay naninigas, handa na para sa pag-atake. Hinimok ni Iura ang kanyang koponan na manatiling kalmado, iniisip lamang ang tungkol sa pagpigil sa Rokugen sa pag-score. Diretso ang itinoon ni Rokugen kay Iura, na minsang nagturo sa kanya sa kabady. Nagmadaling pumasok sina Masumi at Date. Kinailangan muli ni Rokugen na umatras. Sa hindi inaasahan, ang koponan ni Ojo ay naging isang tunay na koponan. Lumipas ang 30 segundo. Nagpa siya si Rokugen na lumabas ng todo sa pagkakataong ito. Nalinlang sina Masumi at Date. Pinili ni Rokugen ang pinakaligtas na landas tungo sa tagumpay. Nagtulungan sina Yoigoshi at Ojo para makuha si Rokugen. Hindi niya inasahan na magkasabay ang pag-atake ng dalawang umaatake. Tumanggi si Rokugen na mawala ang prestihiyo ng kanyang pagiging kapitan. Nagmamadaling pumasok si Iura para tumulong. Hindi sapat ang dalawa, dumating sina Masumi at Date para sumuporta. Patuloy na hawak ni Iura ang mga kamay ni Rokugen. Sa wakas ay pinabagsak si Rokugen ng lahat ng 5 manlalaro ng Nokin. Natapos ang laban. 1 puntos lang ang nagawa ng Nokin. Napagtanto ng buong koponan na ito ay isang ibinahaging pagkakamali. Alam ni Rokugen kahit gaano kakalakas, hindi mo matatalo ang oras. Ang plano niya ay magtigil hanggang matapos ang laro. Si Yoigoshi ay labis na nadismaya. Tinanong niya kung kailan gaganapin ang tournament. Ito ay naka-schedule para sa Agosto. Para sa mga nakatatanda sa grade 12, ito na ang kanilang huling paligsahan, kaya walang gustong matalo muli. Nagbatian ang magkabilang koponan pagkatapos ng nakakakilig na laban. Sa paglabas, nakipagkamay si Rokugen kay Iura, tinanong ang kanyang pangalan pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Pinaalalahanan siya ni Iura na malapit lang siyang kaibigan ni Ojo. Ipinahayag din ito ni Ojo. Nais ni Takaya na makipagkamay kay Yoigoshi. Nag-aatubili si Yoigoshi, ngunit iginiit ni Takaya, nangako na sa susunod na magkita sila, lalaban sila ng buong lakas. Pagka-uwi, hindi makatulog si Yoigoshi sa pagkawala, kaya tumakbo siya palabas. Nakita niya si Soma na mukhang madilim, pakiramdam na walang silbi sa laban. Sinabi ni Yoigoshi na ayos lang, ang paggawa ng isang katlo ng kanyang makakaya ay mahusay pa rin. Dahil hindi pa nakasali si Soma sa sports noon, ang pagkatalo ay makakatulong lamang sa kanya na magkaroon ng karanasan. Alam ni Yoigoshi na isa siyang elite player, na tinatawag na undefeated, prodigy, at genius. Ngunit ang unang taong nakatalo sa walang talo na manlalarong ito ay ikaw, Soma. Kaya huwag pang hinaan ng loob sa pagkatalo. Determinado si Soma na mula ngayon, hindi na siya magpapatalo. Kinabukasan, napansin ni Yoigoshi at Soma na may sumusunod sa kanila. Siya si Ban Nobutaka, na gustong sumali sa kabady club. Napakatahimik niyang nagsalita. Pagkatapos ng klase noong hapong iyon, 3 tao ang pumunta sa club room, 2 pa ang inimbitahan ni Ban. Tahimik pa rin silang nag-uusap at hindi makapagtaas ng boses. Sabay-sabay na nanood ang 3 sa nakaraang friendly match. Natagpuan nila ang esport na napaka-interesante at kapanapanabik. Si Hitomi, isang 10th grader, ay umaasa na alagaan siya ng lahat. Biglang hinawakan ni Hitomi ang kamay ni Yoigoshi at hinila ito sa kanyang dibdib, sinabing, "Lalaki ako, at gusto kong sumali para maging mas lalaki." Nagsalita lamang si Ban upang marinig at maisalin ni Soma.
Itinuring niya ang pagkalalaki bilang isang bagay na nagmumula sa loob. Ang chubby kid na si Seki, 10th grader din, ay tumimbang ng 85 kilos, kaya naisip ni Yoigoshi na sobra ang timbang niya. Gusto ni Yoigoshi na subukan ang tatlo bago dumating ang mga nakatatanda. Napagtanto ni Ban na tuluyan na siyang nakalimutan ni Yoigoshi. Ipinaliwanag ni Soma ang ilang panuntunan kay Seki, at pagkatapos ay nagsimula na sila. Ang unang pagkakataon na nakilala ni Ban si Yoigoshi ay noong tag-araw ng ika-8 baitang. Si Ban ay nabuli ng mga kapantay, at binigyan siya ni Yoigoshi ng sobrang cool na gupit. Ang mga bully ay pinaikot-ikot na parang pang-itaas ni Yoigoshi. Pagkatapos noon, dumating si Ban para kausapin si Yoigoshi. Nang makita niya ang hairstyle ni Ban, naisip niya na ito ay sobrang cool. Naniniwala siya na kadalasang may talento ang mga taong ganyan. Mula noong araw na iyon, hinangaan ni Ban si Yoigoshi at nagsimulang maglaro ng soccer kasama ang kanyang idolo. Habang lumilipas ang oras, tumahimik si Ban at hindi na ngumiti. Labis siyang nalungkot nang marinig niyang huminto sa sports si Yoigoshi. Nang malaman niyang sumali si Yoigoshi sa kabaddi, tuwang-tuwa si Ban, mapalapit na naman siya muli sa kanyang idolo. Pagkatapos ay pinigilan ni Seki si Yoigoshi na hawakan ang linya ng pagmamarka. Kilala si Seki na naglaro ng sumo noong middle school. Sa wakas ay nahawakan ni Ban si Yoigoshi, at gusto ni Hitomi na gawin din iyon. Dumating na ang mga seniors. Masaya ang lahat na sumali ang mga bagong miyembro. Ang club ay nakakuha ng 3 bagong miyembro. Sa 3 buwan, gaganapin ang tournament. Ang layunin ay bumuo ng isang koponan na maaaring makalusot sa qualifier. Ang torneo ay magiging 7 laban sa 7, na ang lineup ay nakaayos sa 2-3-2. Ang kaliwat kanang mananalakay ay si Yoigoshi at ang kapitan. Ang 3 center player ay sina Masumi, Date, at Ban. Si Iura at Soma ang kukuha sa natitirang 2 posisyon. Si Seki ang magiging kapalit na miyembro ng team. Nagsimula ang pagsasanay. Ang buong koponan ay nagsagawa ng mga pagtaliwas, pag-iwas, at natapos ang isang araw ng pagsasanay. Humingi ng pahintulot si Soma sa kapitan na magsanay ng higit pa sa kanya, dahil pakiramdam niya ay hindi niya nagamit kahit isang katlo ng kanyang kakayahan sa pagsasanay sa panahon ng mga laban, kaya talagang gusto niyang magsanay ng mas mahirap. Ipinagpatuloy din ni Ojo ang pagsasanay sa kanya. Kinabukasan ay nag-training na naman. Ngayon, ang buong koponan ay magsasanay sa pagsasama-sama ng opensa at depensa, pag-coordinate at pagkonekta sa isa't isa. Tinulungan ni Soma ang kanyang mga kasamahan sa koponan dahil naniniwala siya na kung ang isang kasamahan sa koponan ay nahihirapan, dapat siyang tumulong, iyon ang lakas na hinahangad niya. Gagawa na sana si Yoigoshi. Sumunod ay isang 3-on-3 na laban. Si Ojo ang magiging attacker. Ang koponan na nawalan ng mas kaunting puntos ay mananalo. Gusto ni Ojo na ibigay ng lahat ang lahat para pigilan siya. Si Ojo ay nakipaglaban ng husto sa mga miyembro. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang pagsasanay, at inanunsyo ang score. Nawalan ang koponan ni Date ng 5 puntos kumpara kay Masumi. Ang pagkakaiba ay nagmula kay Hitomi. Sinabi ni Ojo na ito ay dahil hindi pa naiintindihan ni Yoigoshi si Hitomi. Iminungkahi niya ang dalawa na magsama-sama at kilalanin ang isa't isa. Nagboluntaryo si Seki na pumili ng lugar, at nagpasya silang mag-bowling. Ang mga miyembro ay nahati sa mga koponan upang makipagkompetensya. Kung sino ang natalo ay kailangang bumili ng ice cream. Nabigo ng husto si Yoigoshi sa kanyang unang paghagis. Nakakuha si Soma ng strike sa kanyang unang pagsubok. Nang turn na ni Ban, hindi siya nagpapigil. Nag-improve si Yoigoshi sa bawat paghagis. Dalubhasa rin si Seki. Sa huli, kailangang bayaran ni Yoigoshi ang ice cream. Pagkatapos ng outing na ito, mas naiintindihan ng grupo ang isa't isa. Napagtanto din ni Yoigoshi ang pagkakaiba sa mga puntos ni Hitomi. Pag-uwi, niyaya niya sina Seki at Hitomi na kumain. Tinanong niya pareho kung saan siya nagkamali, dahil sa club, nakita niyang mas nagtatrabaho sila ni Soma. Parehong sinabi na ito ay dahil si Yoigoshi ay may kaugaliang dalhin ang koponan sa kanyang sarili, habang si Soma ay higit na nakatuon sa pagsuporta sa mga kasamahan sa koponan. Napagtanto ni Yoigoshi na siya ay naging makasarili, tanging ang kanyang pag-unlad ang inaalala. Pagkatapos ay umuwi na ang lahat. Napagtanto niya na naisip niya na kailangan niyang magpakatatag upang takpan ang mga kahinaan ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Ngunit habang siya ay bumuti ng mag-isa, ang iba ay hindi, kaya lalo lang siyang mahihirapan. Makalipas ang ilang araw, nagpatuloy ang pagsasanay. Naramdaman ni Ojo na normal ang lahat, nang biglang, si Seki ay sumugod. Ito ang plano ni Yoigoshi.
Pagkatapos ng counter-attack, tiyak na panandali ang mahina si Ojo. Sumugod kaagad si Yoigoshi ngunit na struggle. Dumating si Hitomi para tumulong, at sumugod din sina Date at Masumi para sumuporta. Ginamit ni Ojo si Hitomi bilang isang kalasag at nagawang umikot palayo. Hindi sinisi ni Yoigoshi si Seki o Hitomi, sa halip, nagpatuloy siya sa pagbibigay ng payo sa kanilang dalawa. Tuwang-tuwa si Ojo nang makitang bumuti ng husto ang espiritu ng koponan, sa pag-aakalang malapit na siyang maalis. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga score ay, 40 puntos ang koponan ni Date, 39 na puntos ang koponan ni Masumi. 2 linggo na ang lumipas, at ang pagsasanay ay nahati pa rin sa dalawang koponan tulad nito. Ang pangkat ng ika-10 baitang ay nakagawa ng ilang pag-unlad. Nalilito si Masumi kung paano lumipat kasama si Date sa bagong pormasyon na ito. Sa unang paligsahan na nilahukan ng koponan, kinailangan agad nilang harapin ang isang napakalaking koponan. Si Masumi ay lubos na nadurog, na pinilit na umalis sa court ng hindi mabilang na beses. Sa bawat pagkakataon, ang kapitan ay desperadong sinusubukan na iligtas siya. Paulit-ulit ito. Nang bumalik si Masumi sa court, natalo sila ng puntos, pagkatapos ay muli siyang inilabas. Nang maglaon, naisip ni Masumi na mas mabuting huwag na lang pumunta sa court. Pagkatapos ng tournament, ang lahat na tumulong sa club ay umalis. Nais ni Masumi na humanap ng tagapagtanggol upang maiwasang maulit ang mga alaalang iyon, kaya't nilapitan niya si Date at inanyayahan siyang sumali sa club. Noong una, si Date ay may mga kalamnan lamang ngunit kulang sa lahat. Pagkatapos, sa ikalawang torneo, nagkamali si Masumi, na humantong sa isa pang miserableng pagkatalo. Pagkatapos, nagkaroon ng alitan sina Date at Masumi, hindi magkasundo sa isa't isa. Umabot sa sukdulan ang labanan, at nagsimula silang magsuntok sa isa't isa. Pagkatapos lamang ng ilang suntok, pinababa ni Ojo ang dalawa sa lupa sa isang galaw. Alam niyang pareho silang galit, ngunit ang pagsuntok ay labag sa mga tuntunin ng kabady. Naisip ni Masumi na kung marinig ito ng mga junior ay nakakahiya, kaya nagsinungaling siya at sinabing may binabalak sila. Nang gabing iyon, habang nagjo-jogging, nagkasalubong sina Date at Masumi. Nagkwentuhan sila tungkol sa away nila habang tumatakbo. Pero sa totoo lang, pagkatapos noon, mas nakipagtulungan sila at naging mas malapit. Gusto ni Masumi na lumakas silang dalawa at lumakas pa, at pinagpustahan pa nila kung sino ang unang makakatalo sa kapitan. Ito ay tulad ng isang lumang tunggalian na naging mapagkaibigang laban. Lalong lumalakas ang lahat sa koponan, dahan-dahang nilalampasan ang kanilang mga kahinaan. Nagpatuloy ang pagsasanay. Simula sa koponan ni Masumi, sinubukan ni Masumi ng husto ngunit hindi pa rin mahuli ang kapitan. Pagkatapos ay si Date na. Bagamat mas maagap, nalampasan pa rin ni Ojo ang lahat. Alam ni Ojo na sa kabady, hindi sapat ang pagiging mahinahon at matapang. Kailangang balansehin ng isa ang instinct at dahilan para maabot ang ideal ng kabady. Hindi sapat na sabihin mo lang na gagawin mo. Sa kasalukuyan, ang pinakamalapit sa ideal na iyon ay si Yoigoshi, at ang ganap na naglatag nito ay si Ojo mismo. Pagkatapos ay turn na naman ng team ni Masumi. Sinimulang ibitag ni Masumi si Ojo. Pagkatapos ay nagtulungan sina Soma at Ban, ngunit nilinlang ni Ojo ang tatlo upang magkabanggaan ang isa't isa. Sa kabila ng pagkabigo, ang plano ay may ilang pag-unlad. Nanatili sina Soma at Ban bilang backup. Sumulong si Masumi ngunit hindi na nasubukang abutin. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang pain. Hinawakan ni Soma ang binti ni Ojo ngunit napigilan ito. Naisip ni Masumi na oras na para talunin ang kapitan sa ganitong lakas. Nagpasya siyang ayusin ang lumang puntos, determinadong huwag hayaang hawakan ng kapitan ang linya ng pagmamarka. Nangako siyang magiging malakas, gwapo, cool na lalaki mula ngayon. Nakarating pa rin si Ojo sa linya. Napahiya si Masumi. Inisip ni Date na sobrang nakakahiya din. Ang dalawa na minsan ay hindi man lang mahawakan ang isang daliri ng kapitan na nakahandusay na sa lupa. Sabi ni Date, ang galing talaga ng ginawa ni Masumi. Nadama ni Ojo na ang koponan ay sanay na sa kanyang estilo ng pagsasanay ngayon, kaya siya ay lumipat sa susunod na yugto. Mula ngayon, pipinuhin niya ang mga diskarteng na babagay sa personalidad ng bawat tao. Iminungkahi ni Iura na mag-ayos ng isa pang friendly match. Hindi sigurado si Ojo kung aling paaralan ang sasang-ayon na muling makipaglaro laban sa kanila. May ideya si Iura. Kinabukasan, sumakay ang buong koponan ng tren papuntang Akagakubo, patungo sa Saitama Kuyo High School, ang paaralan na nagre-ranggo sa ika-8 sa rehiyon ng Kanto sa paligsahan noong nakaraang taon. Ang Kuyo Club ay itinatag noong nakaraang taon, na nakamit ang ika-8 na pwesto sa winter habang ang lahat ng mga miyembro ay nasa ika-10 baitang.
Dalawa sa kanila ay mga junior ni Naiura at Ojo sa pambansang koponan. Hindi nagtagal, dumating ang panig ng Kuyo, kasama sina Sakura at Hiro na lumabas upang batiin at magiliw na salubungin ang koponan ng Nokin. Parehong pinarangalan ang mga miyembro ng Nokin. Tinupad ni Sakura ang kanyang pangako na maging isang makapangyarihang asset para kay Ojo bilang isang attacker. Masayang-masaya si Ojo na bumalik siya. Kinamayan din ni Sakura si Yoigoshi. Ipinahayag ang kanyang pag-asa na si Yoigoshi ay magiging bahagi ng lakas ni Ojo. Siya ay magiging isang mabigat na karibal para kay Yoigoshi. Pagkatapos ng ilang pag-akyat sa bundok, sa wakas ay narating ng grupo ang Saitama Kuyo. Ang kanilang friendly match ay naka-schedule para sa hapon, kaya ang parehong koponan ay magsasanay muna. Sinabi ni Iura kay Yoigoshi na siya at si Sakura ay parang mga kapwa-disipulo, dahil magkapareho sila at parehong natuto ng mga diskarte sa pag-atake mula sa iisang tao. Pagkatapos ay nagsimula ang sesyon ng pagsasanay. Nauna si Sakura. Sa kanyang paglipat, agad na nakilala ng koponan ang estilo ng paggalaw ng kanilang kapitan. Nagmamadaling lumabas si Ban ngunit agad na nahulog sa bitag ni Sakura. Ito ay isang perpektong imitasyon ng estilo ni Ojo. Bagamat na struggle na si Ban, hindi pinili ni Sakura na umatras. Nag-coordinate sina Ojo at Ban para ibitag si Sakura. Umikot siya at ginamit ang kanyang paa para hawakan ang scoring line, agad na umiskor ng 2 puntos. Hindi inaasahan ni Hiro na maglalaro si Sakura ng walang ingat. Gustong magpakitang gilas ni Sakura sa harap ni Ojo. Si Yoigoshi ay nagsagawa din ng isang umiikot na sipa, ngunit naisip ni Sakura na ito ay bahagyang naiiba. Bukod sa pagiging isang opensa na hakbang, maaari rin itong gamitin para sa depensa. Nag-improve si Sakura sa itinuro sa kanya ni Ojo, at higit na kahanga-hanga, nahuhulaan niya ang 2 hanggang 3 galaw sa unahan ng kanyang mga kalaban. Ito ang resulta ng pagsasanay upang makabawi sa oras na umalis si Sakura mula sa kabady. Nagulat si Yoigoshi nang marinig ito at gustong malaman kung bakit, ngunit ayaw sabihin ni Sakura. Gumawa ng kondisyon si Yoigoshi, kung manalo siya, makukuha niya ang sagot. Pumayag naman si Sakura. Sa wakas, nagsimula na ang opisyal na friendly match sa pagitan ng 2 koponan. Aatake muna ang Kuyo. Sumugod si Sakura sa Nokin formation, ibang-iba sa kung paano siya nagsanay. Biglang nabasa ni Iura ang mga galaw ni Sakura at hinawakan ang 2 paa nito. Nagpumigla si Sakura at sinubukang tumalikod, at sumugod si Masumi para tumulong. Nagpatuloy si Sakura sa paggamit ng mga galaw upang makatakas sa pagkakasakop. Nang hindi sapat ang 2, mayroong 3, sumali si Date. Pagkatapos ay ibinaba si Sakura sa harap ng mga mata ng mga makaranasang manlalaro. Binuksan ng Nokin ang scoring. Naisip ni Iura na minaliit ni Sakura ang depensa ng Nokin, hindi inaasahan sina Date at Masumi, iyon ay isang pagkakamali. Gusto rin ni Iura na balikan ng 2 ang Kuyo. Napilitang umalis si Sakura sa court. Naisip ni Iura na dahil ito ang pagbubukas, hindi nila dapat hayaang talunin siya. Pakiramdam niya ay kanya na ang daloy ng laban. Paglingon niya, nakita niya ang mukha ni Yoigoshi na puno ng hindi pagsang-ayon. Naniniwala si Ojo na kung nabigo ang pag-atake, babalik si Sakura sa court, dahil ang puntong ito ay hindi nakuha ng isang tao kundi ng lahat ng 3 nakatatanda. Pagkatapos ay lumabas si Yoigoshi para maglaro. Sa panahon ng warm-ups, pinagmasdan ni Hiro si Yoigoshi ng mabuti. Sinimulan ni Yoigoshi ang kanyang pag-atake. Ang pormasyon ng Kuyo ay lubhang hindi mahuhulaan, patuloy na umiiwas sa mga pag-atake. Naisip ni Hiro na ito ay hindi patas, ang taong ito ay magaling sa lahat ng bagay, ito ay halos panloloko. Nagsimulang mag-isip at magplano si Yoigoshi, nagpas siyang subukan ang hakbang na katatapos lang niyang gawin, hindi sigurado kung gagana ito. Pagkatapos ay nagsimula siya, tumakbo ng buong bilis, sumisingil ng malalim sa pormasyon ng kalaban. Bigla siyang nawala at muling lumitaw sa 90 degree na anggulo. Nakipaglaban siya laban sa 2 manlalaro, matagumpay na umatras, at umiskor ng 2 puntos. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Yoigoshi. Kahit na walang nakapansin, alam ni Yoigoshi na hindi pa ito perpekto. Inamin ni Ojo na umuunlad ang kanyang junior. Dahil hinayaan ni Ojo na umatake muna si Sakura, tila nakilala niya ito. Inaasahan ni Hiro na hindi mag-overthink si Sakura, at ibabalik niya ito sa court. Nagpasya siyang e-target si Ojo sa susunod. Nagkunwari noong una, pagkatapos ay inilipat ni Sakura ang kanyang target kay Yoigoshi, ngunit ang panig ng Nokin ay ganap na nakahanda upang kumontra. Iniugnay ni Yoigoshi ang mga kadena kay Soma, at magkasama silang sumulong, pinutol ang landas para kay Hiro. Nang makita ito,
lumaban si Hero. Inakala ng dalawa na siya ay tatalon, ngunit si Hero ay matapang na dumausdad sa mga binti ni Yoigoshi sa halip, matagumpay na nakipag-struggle. Sinubukan ni Soma ngunit hindi pa rin mahuli si Hero. Ang galaw na ito ay tinatawag na Dobki, at maaaring natutunan ito ni Hero mula sa mga profesional na manlalaro. Nagpasalamat si Sakura kay Hero sa pagligtas sa kanya. Sa pagkakataong ito, ganap na nakatuon si Sakura sa laban. Kinailangan niyang lampasan ang kanyang master at mag-focus ng malalim, na hinaharangan ang lahat ng distraction sa labas ng court. Si Ojo ang umatake at tinutukan si Hero. Inamin niyang maganda ang reaksyon ni Hero. Humingi ng bonus point si Ojo, agad namang sumagot si Sakura. Umiwas si Ojo sa kamuling nagpatuloy. Sa pagkakataong ito si Sakura ang kumilos bilang pain. Tinakpan ni Hero mula sa likod at ikinulong ang binti ni Ojo. Nagmamadaling tumulong ang mga miyembro ng Kuyo. Nakataka si Hero at umiskor ng 2 puntos sa isang struggle. Matagumpay siyang umatras, ngunit nakahiga na si Sakura sa pagtambang. Hindi madaling target si Ojo at handang gumanti. Ayaw palampasin ni Sakura ang pagkakataong ito at determinado siyang bitagin ang ruta ng pagtakas ni Ojo. Gayunpaman, kinumpirma ng referee na ang Nokin ay umiskor ng 4 na puntos. Si Sakura ay isang hakbang na mas mabagal kaysa kay Ojo. Nagbabala si Ojo, huwag mong isipin na malalampasan mo ako ng ganoon kadali, bata. Biglang umagos ang dugo mula sa kanyang ulo, at natigil ang laban. Si Ojo ay may maliit na sugat sa anit. Mabilis siyang binalutan ni Iura, at pinayagan lamang ng referee na ipagpatuloy ang laban sa sandaling tumigil ang pagdurugo. Nagpatuloy ang laban, at nagkaroon ng kalamangan ang Kuyo na magdesisyon. Tinanggap ni Hero ang pagiging low na ed. Ito ay isang bihirang gamitin na karapatan, kung wala pang 2 manlalaro ang mananatili sa court, ang koponan ay maaaring humiling ng isang low na point, mawawala ang 2 puntos ngunit ibabalik ang lineup sa court. Ito ang paraan ng Kuyo para agad na pabalikin si Sakura sa pag-atake. Ang kasalukuyang score ay 11-2. Hindi inaasahan ni Sakura na masaktan ang isang taong iginagalang niya. Hindi inaasahan ni Hero na kahit gumamit ng Lona, hindi pa rin maibabalik ni Sakura ang kanyang espiritu. Naunawaan ng lahat sa pangkat ang sitwasyon. Inaasahan ni Hero na maaalala ni Sakura ang kasabihan, ang lumang kawayan ay dapat magbigay daan sa mga bagong usbong. Matanda na si Master ngayon, Master. Desididong umatake si Sakura, ayaw niyang biguin ang mga kasamahan niya. Nakaramdam ng masamang pakiramdam si Yoigoshi. Sa takot sa mga nakalink na kadena, ang buong koponan ay umangkla. Nagsimulang magrampa si Sakura. Pinalitan ni Seki si Ojo. Dahil hindi pa tumigil ang pagdurugo, kailangan niyang umasa sa koponan. Si Seki ang pinili ni Sakura. Pagkatapos ay nagpatuloy si Sakura sa loob ng court. Hindi siya pinayagan ni Iura ng madaling bonus point. Naaalala ang mga lumang araw na si Ojo lamang ang gumawa nito, sinubukan niya ang paglipat at matagumpay na nakipag-struggle. Pagkatapos ay tumalikod siya at muling nagpumiglas, kasama sina Ban, Masumi, at Date na sumugod para tumulong. Ang 2 magkadugtong na kadena, determinado na wag nang makabalik si Sakura. Dirdiretsong sinugod ni Sakura ang 2, pagkatapos ay pilit na sinira, pinutol ang mga kadena. Sinubukan ni Soma na sumulong ngunit naisip na hindi siya makakarating sa oras. Ipinagpatuloy ni Sakura ang kanyang tagumpay, hinawakan si Soma gamit ang kanyang paa, matagumpay na umatras sa kanyang home line. Umiskor si Sakura ng kabuoang 7 puntos sa pag-ataking ito, wow! Lumiit ang agwat sa 3 puntos lamang. Lahat ng 6 na miyembro ng Nokin ay kailangang pumunta sa court, hindi pa rin makapaniwala na natalo sila ng 7 puntos ng sabay-sabay. Si Yoigoshi na lang ang natira. Inamin niya na si Sakura ay talagang isang taong kayang gawing kapaki-pakinabang ang mga walang kwentang bagay, isang tunay na troublemaker. Kaya kailangan niyang durugan siya. Kabody, atake. Nagpa siya si Yoigoshi na i-target si Sakura, dahil sa ngayon, ang pag-aalis kay Sakura ay ang tanging pagpipilian. Pilit na iniiwas ni Sakura ang mga pag-atake. Ginamit ni Yoigoshi ang kanyang altar speed, nagawa niyang labanan si Sakura, pagkatapos ay agad na umatras. Nadulas ang paa ni Yoigoshi habang umaatras, at sinubukan siyang mahuli ng kalaban. Nagpatuloy si Sakura sa pagiging ligaw, pinatumba si Yoigoshi malapit sa lupa, lahat ay nagulat. Ang Nokin ay binigyan ng isang low na point, at ang Kuyo ay nakakuha ng isang magaan na 3 puntos, matagumpay na naibalik ang score upang mamuna. Humingi ng paumanhin si Yoigoshi sa kanyang mga kasamahan sa koponan dahil sa pagkabigo. Nagpatuloy ang laban, at patuloy na hawak ng Kuyo ang kalamangan.
Patuloy na umiskor ng puntos si Sakura. Natapos ang unang kalahati nang naiwan ang Nokin ng 4 na puntos. Medyo hindi mapalagay si Yoigoshi, lumabas siya para maupo at huminga ng mahinahon. Dinalhan siya ng kapitan ng tubig, at tahimik silang nag-usap. Hindi maintindihan ni Yoigoshi kung bakit kakaiba ang mga bagay sa pagkakataong ito. Ang koponan ay nag-ensayo ng husto upang manalo, ngunit kahit sino ay maaaring magpawis sa pamamagitan ng pagsasanay. Sinubukan ni Yoigoshi na sanayin ang hakbang na iyon, maaaring mali ang kanyang direksyon, ngunit determinado siyang huwag maging negatibo at lalaban upang manalo sa ikalawang kalahati. Nagtanong si Oju tungkol sa paa ni Yoigoshi, alam niyang ang mga biglaang pagbabago sa direksyon ay nagdudulot ng malaking presyon sa mga binti. Minsan na niyang ginamit ang diskarteng ito, na tinatawag na backstep, na ginamit ni Yoigoshi. Ang downside ng backstep ay naglagay ito ng maraming strain sa mga binti. At ito ang dahilan kung bakit na-ospital si Ojo. Hindi niya inasahan na makikita ang parehong bagay na ni-replay sa harap ng kanyang mga mata ni Yoigoshi. Maaaring natural na talented si Yoigoshi, at sa paglalaro noon, maaaring hindi siya gaanong apektado ng mga pinsala. Ngunit ang isang pagkawala ay isang kawalan pa rin. Kahit na pagkatapos ng paggawa ng mga desisyon, inaako niya ang buong responsibilidad para sa kanila, kaya hindi talaga ito isang pagkakamali. Ngayon, nagmuni-muni si Yoigoshi sa kanyang landas at napagtanto na tama siya. Magsisimula na ang second half, at unang aatake ang Nokin. Mabangis ang pag-atake ni Yoigoshi, hindi alam ng mga kalaban kung anong mga galaw ang susunod niyang gagamitin. Pagkatapos ay dumiretso siya sa pakikipag-struggle sa kalaban, gamit ang kanyang signature backstep. Naabutan siya ng 2 kalaban, ngunit si Yoigoshi ay patuloy na nagpupumilit na maka-score ng mas maraming puntos. Si Sakura ay lumipat sa likuran ngunit nabasa at nahuli, pagkatapos ay nahawakan ang isa pang kalaban bago matagumpay na umatras sa kanyang home line, na nagdala ng 3 puntos pabalik para sa kanyang koponan. Binati siya ni Masumi, ngunit nakita ni Yoigoshi na isa pa rin itong kabiguan, dahil aksidente lamang itong nabangga sa posisyon ng kalaban. Naiintindihan niya kung bakit ang kapitan, na hindi masyadong malakas sa pisikal, ay nakatuon sa pamamaraang ito. Sa kanyang bilis at bigat, determinado si Yoigoshi na gawing perpekto ito at malampasan ang kanyang kapitan. Ngayon ay ang Nokin na ang magtanggol. Si Sakura ay nagsimulang pumili ng kanyang mga target na aatake, nagpaplanong pumili kay Seki ngunit sa halip ay tina-target si Ban at Date, matagumpay na umatras na may 2 puntos. Ang parehong mga koponan ay nakikipagpalitan ng strike ng pabalik-balik, at sa lalong madaling panahon ang score ay 20 hanggang 17. Sina Yoigoshi at Sakura ay parehong ibinibigay ang kanilang lahat, ngunit ang lahat ay pagod na, at ang kanilang mga galaw ay hindi na sumusunod sa mga plano. Ang score ay umaabot sa 37 hanggang 35. Tumawag ang Nokin ng timeout para humingi ng payo. Si Seki ay tinawag upang palitan si Ojo. Pagkatapos ng maraming beses sa loob at labas ng court, pakiramdam ni Seki ay mas mabuti kung wala na lang siya sa court. Ito ang mga iniisip ni Masumi noong nakaraan. Agad siyang nag-react kay Seki, huminto sandali, pagkatapos ay huminahon, determinadong hindi na mag-isip ng ganoon muli. Pagkatapos ng maikling pahinga, ang buong koponan ay tila naibsan sa pressure, at patuloy silang lumalaban. Mahigit 1 minuto na lang ang natitira sa laban. Ang koponan ng Nokin ay nakatuon ng husto. Maingat na binabantayan ni Masumi ang anumang pagbubukas mula kay Sakura, pagkatapos ay humampas sa tamang sandali, ngunit ipinakita ni Sakura kay Masumi kung sino talaga ang kanin, at kung sino ang manok. Nagmamadaling tumulong si Ban. Napagtanto ni Ojo na wala ng espasyo para sa kanya, at si Sakura ay nag-struggle sa kanya, kaagad na umatras sa kanyang tagumpay. Pilit na pinipigilan ni Masumi si Sakura, ngunit huli na ang lahat. Itinaas ng kuyo ang kanilang lead sa 3 puntos, at lumaki ang agwat sa 5 puntos. Napakahirap ng sitwasyon para sa Nokin. Pagod na ang lahat, at umalis na si Kapitan Oju sa court. Si Masumi ay labis na nadismaya sa kanyang malapit na kaibigan. Muling pinatunayan ni Yoigoshi ang kanyang sarili, ang umaatake na may suot na number 6 ay gumaganap ng isang mahalagang offensive na papel. Mag-away tayo. Napagtanto ni Hiro na ang stalling ay maaaring makasigurado sa tagumpay, ngunit hindi pinapayagan ni Yoigoshi ang mga kalaban na tumigil, matagumpay na nakikipaglaban sa isang manlalaro. Pero para sa kanya, hindi pa rin sapat iyon. Itinuro ni Hiro, itulak mo lang siya pabalik. Si Yoigoshi ay nagpatuloy sa pag-iwas at paglipat sa loob, nakipaglaban sa isa pang kalaban, at pagkatapos ng matinding pagsisikap, matagumpay na nahawakan ang linya.
Ang Nokin ay nakakuha ng 2 puntos. Pagod na pagod si Yoigoshi. Alam ni Hiro na gusto talaga ni Yoigoshi na maka-score ng higit sa 2 puntos. Walang oras para bumalik si Ojo. Huminga ng malalim si Sakura, saka ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake. Lumilikha siya ng isang nakakatakot na presyon, tulad ng paggising sa isang malakas na hockey. Determinado siyang tapusin ang laban dito at ngayon. Si Soma ay inatake at napagtanto na si Sakura ay nagiging matalas. Inalalayan ni Yoigoshi si Soma, ngunit nahawakan ni Sakura ang kanyang kamay. 24 na segundo na lang ang natitira, at hinawakan ni Sakura ang magkabilang kalaban, na may 5 puntos pa rin ang gap. Magkasabay ang reaksyon ng magkabilang koponan. Si Sakura ay nananatiling kalmado at determinadong magdala ng tagumpay sa kanyang koponan, dahil siya ang kanilang ace player. Sakto namang lumitaw si Masumi para harangan siya, ngunit itinulak ni Sakura ang kamay ni Masumi palayo at umatras. Nakuha siya ni Naiura at Yoigoshi. Tumangging sumuko si Masumi. Ginamit muli ni Sakura ang kanyang umiikot na sipa, ngunit sa pagkakataong ito ay nabigo ito laban kay Masumi. Hinawakan ni Masumi si Sakura, na sinalo ng isang kamay niya ang nakadikit na kamay ni Sakura. Ang block ay matagumpay. Opisyal na nakapagtanggol ang Nokin. Gumaan ang pakiramdam ni Masumi. Huwag maliitin ang iba. Si Yoigoshi ay nag-aalab na may determinasyon sa loob. 15 segundo na lang ang natitira, at ang gap ay 2 puntos. Nagtagumpay ang planong paalisin si Sakura sa court. Nakita ni Hiro at ng team na napakahusay ng ginawa ni Sakura. Ang iba, magtiwala ka lang sa amin. Nagpapasalamat si Ojo sa lahat ng kanyang mga junior para sa mahusay na paggawa habang wala siya sa court. Alam ni Iura na ang pagbaligtad sa sitwasyon ay magiging lubhang mahirap. Ang lahat ng tagumpay o pagkatalo ay nasa kamay ni Yoigoshi. Tinanong ni Yoigoshi ang kanyang sarili, kung siya ang kapitan, maaari ba niyang baliktarin ang laro sa sandaling ito? Naalala niya ang mga salitang sinabi ni Iura, maging halimaw ng Nokin, maging ang pinakamalakas na umaatake. At hindi niya ginawang biro ang mga salitang iyon. Natapos ang timeout, at nagsimula ang huling 15 segundo, ang huling pag-atake. Karaniwan, sa mahigit na 10 segundo na lang ang natitira, halos wala nang magagawa ang isang tao. Pakiramdam nito ay isang walang katapusang tagal ng panahon, ngunit sa one-touch world na ito, isang halimaw ang ipinanganak. Nagpa siya ang kalaban na itulak pabalik si Yoigoshi kahit na sa halaga ng pagkawala ng 1 puntos, ngunit hindi umiwas si Yoigoshi. Sa halip, hinawakan niya at umiskor. Sa isang matagumpay na pakikistruggle, maaari siyang lumipat sa kahabaan ng 2 pakpak ng court. Patuloy na sumulong si Yoigoshi, matagumpay na nakipagpunyagi sa isa pang kalaban, ngunit dumating ang suporta ng kalaban. Ginamit ni Yoigoshi ang kanyang likod para itapon ang kalaban, ito ang planong ginawa ni Iura kanina, at ipinagpatuloy ni Yoigoshi ang pagpapatupad nito. Nakipagpunyagi siya sa isa pang kalaban, at ang buong koponan ay hindi makapaniwala na nakuha niya ito. Pagkatapos ay pinasiklab ni Yoigoshi ang kanyang gasoline speed, upang iwasan ang 3 kalaban na nakapaligid sa kanya. Naghihintay si Hiro sa kanya, matagumpay na nahuli si Yoigoshi, ngunit kahit papaano ay nakatakas si Yoigoshi sa pagmamarka, ito ang pamamaraan ng twisting ni Sakura. Pareho silang patuloy na nagpupumiglas, ni hindi gustong sumuko. Ang resulta ay dumating pagkatapos ng isang matinding labanan ng lakas at pagtitiis. Dumudugo ang ulo ni Yoigoshi, nahawakan ng kamay niya ang linya, na may 4 na touch point at isang 2 puntos na low na penalty, natapos ang laban sa 44 hanggang 40. Opisyal na nanalo ang Nokin High sa laro. Hindi maitago ng lahat ng miyembro ang kanilang emosyon. Maging si Ojo ay nakaramdam ng kaunting selos sa kanyang mga juniors. Sabi ni Sakura pagbalik niya, gusto lang niyang i-enjoy ang club life, hindi kinakailangang manalo, ngunit ngayon ay nagbago ang mga bagay. Gusto niyang sama-samang manalo ang buong koponan, kaya umaasa siyang lalaban ang lahat sa tabi ng isa't isa, at sama-samang magtungo sa national tournament para sa paghihiganti. Ang magkabilang koponan pagkatapos ay masayang nagkwentuhan at naghiwalay ng landas, na nangangakong magkikita muli sa paparating na tournament. Masayang bumalik ang koponan ng Nokin, pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Ang Sowa High at Kuyu High ay abala rin sa pagsasanay, lahat ay nagbabahagi ng iisang layunin na maging numero 1 koponan ng kabady ng Japan. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.